Magandang araw po sa ating lahat. Ako po ay narito upang pag-usapan ang isyung malapit sa puso ng mga maraming kabataan at ng ating bayan. Ito ay ang teenage pregnancy o maagang pagbubuntis. Ano nga ba ang teenage pregnancy? Ito ay ang pagbubuntis ng mga kabataang babae na may edad 19 pababa. Sa Pilipinas, isa ito sa malaking suliranin na patuloy na lumala. Ayon sa datos ng Commission on Population ngayong 2025, halos 500 ang kabataang babae araw-araw ang nagiging ina at may mga batang babae pa na nagsisimulang magbuntis kahit sa edad na 10. Napakalaking bilang ito na nagpapakita ng kahirapan ng maraming kabataan sa pagharap sa buhay at mga responsibilidad. Maraming dahilan kung bakit tumaas ang kaso ng teenage pregnancy. Isa na rito ang kakulangan sa tamang kaalaman tungkol sa reproductive health at sex education. Sa panahon ngayon, maraming kabataan ang naliligaw o napapahamak dahil sa maling impormasyon o kakulangan ng gabay mula sa pamilya at paaralan. Bukod pa rito, malaki ang epekto ng kahirapan sa mga pamilyang Pilipino na siyang nagtutulak sa mga kabataan na matigil sa pag-aaral at maghanap ng buhay ng maaga. Kaya nagiging madali rin ang maagang pagbubuntis. Hindi lamang ito usapin ng pagbubuntis, kundi ng mga hamon na hatid nito. Maraming mga batang ina ang hindi handa sa responsibilidad ng pagiging magulang. Madalas nawawala ang oportunidad nilang makapag-aral at magkaroon ng maayos na trabaho. Sa personal na karanasan ng aking pinsan na si Jonalyn, isa siyang masipag na mag-aral at estudyante. Ngunit sa kakulangan ng gabay at edukasyon, siya ay nabuntis ng maaga noong siya ay grade 10 pa lamang. Dahil dito, napilitan siyang huminto sa pag-aaral upang alagaan ang kanyang sanggol. Ang buhay niya ngayon ay puno ng pagod at pagsubok. Ngunit nais niyang magpatuloy sa pag-aaral upang magkaroon ng magandang kinabukasan para sa kanyang anak at sarili. Ano nga ba ang dapat gawin upang matugunan ang isyong ito? Mahalaga na ang gobyerno at mga komunidad ay magtulungan upang magbigay ng sapat at tamang impormasyon sa mga kabataan tungkol sa reproductive health. Nararapat din na magkaroon ng programa para sa mga batang ina upang matulungan silang makabalik sa paaralan at magkaroon ng trabaho. Sa ganitong paraan, mabibigyan sila ng pagkakataon na mapabuti ang kanilang buhay at buhay ng kanilang anak. At sa mga panukala, maglunsad ng libreng reproductive health education sa lahat ng paaralan sa loob ng susunod na 2 taon. At magtayo ng mga youth-friendly centers sa bawat komunidad na may mataas na kaso ng teenage pregnancy sa loob ng 3 taon. At higit sa lahat, magbigay ng suporta tulad ng scholarship at livelihood programs para sa mga batang ina upang magpatuloy nila ang kanilang edukasyon at magkaroon ng trabaho na hindi naaapektuhan ang kanilang responsibilidad bilang mga magulang. Sa pagtatapos, nais kong ipaalala sa ating lahat na ang teenage pregnancy ay hindi lamang problema ng isang individual, kundi ng buong lipunan. Ang bawat kabataan ay may karapatang bigyan ng pagkakataon na magkaroon ng magandang kinabukasan. Kahit sama-sama nating gabayan sila, bigyan ng tamang impormasyon at suportahan sa kanilang mga pangarap. Tandaan natin, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Let us be the hope they need. Maraming salamat po at naway magsilbing inspirasyon ang talumpating ito sa ating lahat. Maraming salamat po.